Kapatid, sayo purihin po ang Panginoon. Sino po ang sa kanta pa lang na blessed na ano? Praise the Lord po. Ano, yun. At yun po, welcome po sa bawat isa po. Batiin nyo naman po yung mga ano, katabi. No? Sabihin po natin ay ito po. Ayan. Batiin po natin sila ng grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Ayan, batiin po natin ang ating mga katabi. Ayan, grace and peace po mga kapatid. Ayan. Biyaya at kapayapaan po sa inyo mga kapatid. So ayun, praise the Lord po. No? So medyo matagal din. medyo matagal din ako din ano po dito. No? At yun din. Ano rin, may share ko din yung yung ginawa sa akin ng Panginoon kung ba't ngayon lang po ulit ako. No? Praise the Lord po. So ayun, ito pong topic po natin ngayon ay napakaganda po mga kapatid. So ito po ang topic natin ngayon ay nandito po nakapaloob po lahat po no, ng lahat po ng ginagawa natin ngayon sa bagong buhay natin kay Kristo. Nandito po lahat ng makikita po natin na teka lang, ba't parang hindi ata ganun yung pagkakaunawa ko sa ganitong aspeto. No? So ay malalaman po natin kung ano po yun. At ito po ay marami rin Kristiyano po na nalilito po dito pagdating sa bagay pong ito. No? Na atin pong na-receive no, mula sa Panginoon. Marami pong Kristiyano po ang ligaw po no, sa pamumuhay dahil hindi po malinaw sa kanila po ang ibig sabihin po nitong biyaya ng Panginoon na ito. So ayun. Kaya po ang title po natin ngayon mga kapatid, mabilis naman po ito. So ayan po, The Confusion of Christians Nowadays. So ito po yung Discipline by Grace. So yun o, ano po natin, talaga marami pong lito dito mga kapatid. Ano ba yan? Bakit kailangan pa ba ng mag-disiplina, pagpapalo kahit nasa church na ako, ang alam ko puro pag-ibig lang doon. May mga ganun pong yung mga ganun pong kaisipan po ang mga Kristiyano. Ayoko na doon, lagi akong pinapagalitan ni Kuya Nico. May mga ganun pong eksena po sa church eh. Ano ba yan? Pinagsabihan na naman ako ni Kuya JC. So ayun, makita po natin no, na ang grace po ng Panginoon ay napakalawak po mga kapatid. Sabi nga po sa Bible, ito po ay hindi masukat kung gaano kalawak, kung gaano kahaba, kung gaano kataas, at kung gaano kalalim po no, yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. Yun po yung biyaya ng Diyos sa atin po. Yung na-receive po natin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. So yun po, malaman po natin ano po ba yung biblical view patungkol po sa grace. So kasi sa grace po, marami pong ligaw po ditong Kristiyano, no? At ang grace po sa pagkakaalam po ng nakararami po, ang grace po ay patungkol lamang po sa kung ano po yung mga physical no, na maaaring ma-receive ng bawat Kristiyano. So yun po, maraming ligaw po patungkol po sa bagay nito. So ayun, may dalawang grace nga pala tayo dito mga kapatid. Nagtitingin na nakikita ko. So ayun, praise the Lord. So ito pong grace na ito ay base po sa pagpe-pray ko din, no. Kumuha lang po ako ng pinaka main ano po natin, yung kumbaga apat po yung nilig sa akin ng banal na espiritu po. Kung paano po natin ma-define po yung grace ng God. So ito po yung talagang foundation natin o yung fundamentals po natin. So ito po. Ito po yung defining grace of God. Kita po ba? Ayun, yung maliit pala. So ayun, unang-una po, yung unmerited favor. So ayan, napakaganda po ng unmerited favor. Malalaman po natin yung ibig sabihin po nito. Pangalawa po, divine power. So ito po yung mga grace ng God po na na-receive, na natanggap po natin. Pangatlo po, resurrection. So hindi po ako yun, no? Yung muli pong pagkabuhay ito, no? At pang-apat po ay yung sanctification o yung pagpapabanal po. Ginawa tayong banal ng Panginoon. So, ayun. Sige po. Dako po tayo dito sa unang ito po, sa unmerited favor. So, ito po yung salvation. So, sino po dito ang ni-receive si Christ bilang personal Lord and Savior na kanyang buhay? Iyon, praise God. So, ito po yung unang grace po na binigay sa atin ng Panginoon. Ito po ay nagmula po sa kalooban ng Diyos. Ito po ay kahit hindi tayo deserving po ng mga kapatid. Dahil po sa kabila po ng ating pagre-rebelde sa Panginoon. Ano po yung pagre-rebelding ito? Ito po yung hindi tayo nagpasakop doon sa authority mula pa nung una. Dahil po ito doon sa kasalanan na nangyari po at nag-umpisa doon sa hardin po ng Eden. So yun o, kahit hindi tayo karapat-dapat, binigyan pa rin po tayo ng Panginoon ng ganitong
regalo at biyaya para po tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Hindi po natin ito kayang mabili. Hindi po natin ito kayang paghirapan ng salvation, mga kapatid. That is why hindi po natin kailangan magpapako muli, maghahampas ng likod para tayo maligtas, lumuhod, maglakad ng nakaluhod. Hindi po ganon ang standard ng salvation po ng Panginoon. At hindi rin po natin kailangan ito pagpaguran dahil po ito ay kusang loob na binibigay ng Diyos para po sa lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Kristo. Sabi po dito, it can only be found in Jesus. Hindi po sa kay pastor, hindi kung kanino man po, no, kundi sa Panginoong Jesucristo lamang po. Sabi po dito sa mga taga-Efeso 2, verses 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, so yun lamang po, unang-una, grace po ng God. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung pananampalataya po natin na meron tayo ngayon po ay hindi pa rin po galing sa atin to, mga kapatid. Hindi po tayo pwede mag-generate ng ating sariling pananampalataya. Ito po ay kusang loob din na binigay ng Diyos na sakop po ng kanyang biyaya. Ito po ay kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Dahil po, tayo po ay likas na makasalanan, ang pananampalataya po ng tao ay nasa tao lang din po o sa anumang pong bagay na meron sa daigdig na ito. No? Pero yung pananampalataya po na nagmumula po sa Diyos, ito po ay yung pananampalataya na kung saan ay naluluwalhati po ang Panginoon. No? Sabi po dito, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. So malinaw po no, na wala tayong kakayahang ma-receive ang kaligtasan no, sa pamamagitan ng gawa lamang natin. Kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. So yun, napakaganda po nito. No? Yung salvation po, nung ginawa po ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang po siya yung nagpapako sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay. Kundi, ito pong ginawa ng Panginoong Jesucristo ay nakapanumbalik din po sa nawalay na ugnayan natin sa Diyos. So ganun lang po kasi ang alam ng mundo sa panahon ngayon. Pinutol po, ginawang half-truth yung absolute truth. Ang sabi lang po ng mundo, niligtas na tayo ni Kristo. That is why maraming Kristiyano po na kahit nasa church na, namumuhay pa rin sa kasalanan. Dahil yun lang po ang alam nila. Niligtas na ako ni Kristo, okay na ako. Ligtas na ako hanggang mamatay ako. So hindi po gano'n no, ang salvation na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Binalik niya rin po, hinawalay na ugnayan natin po sa Ama. That is why nung una, mapapansin po natin, no, kahit anong panalangin po natin nung hindi pa tayo saved, hindi po tayo naririnig ng Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. Sabi po doon sa Isaiah 59:2, di ba? Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So ganun po ang pagitan po na ganun po hindi tayo kakilala ng Diyos nung hindi pa po hindi pa po natin nare-receive ang Panginoong Jesucristo. Hindi tayo marinig ng Diyos no sa kahit anong panalangin natin, kahit anong pagsasakripisyo natin, no, wala talaga dahil sa kasalanan, no. At ito po, malinaw po dito ng salvation po ay matatagpuan lamang po natin sa Panginoong Jesucristo. Wala po sa tao, wala sa church, wala sa kung sino man, kundi kay Kristo lamang po. Kaya nga sabi po sa Hebreo, no, fix your eyes on Jesus. Sige po, sa next po, ito po yung divine power. So napakaganda po itong divine power. Dahil ito po ay nag-uumpisa na po dito na yung transformation mula nung ni-receive po natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sabi po dito, ang divine power po, it provides enabling power to repent. To repent. Di ba nung una po, ang sayang magkasala nung hindi pa po tayo nililigtas. O di pa natin nire-receive ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Ang sarap magkasala. Sabi nga ng mundo, napakasarap ng bawal. Masaya tayo sa paggawa ng kasalanan, wala tayong pakialam sa sabihin ng iba. So ganun po yung una, no? Pero sa grace ng God po, through Jesus Christ, nang ma-receive po natin siya, nagkaroon po ng repentance. So ano po yung repentance? Ito po ba yung confession lang? Lord, sorry. So hindi po ganun ang repentance po. Ang repentance po ay isang personal decision po na kung ano man po yung inihingi natin ng tawad sa Diyos, ay hindi na po natin kailangan gawing muli. O humihingi tayo ng tulong sa Diyos na hindi talaga natin kayang tigilan itong kasalanan ito, kaya binibigay natin sa Panginoon. At tumatalikod po dito. At nagkakaroon po ng transformation, ng bagong buhay. Nagre-resulta po sa panibagong buhay, yung repentance. That is why kaya mali din po yung pagkakaunawa ng Kristiyano sa repentance.
mapapansin po natin kahit may nakorek akong isang tao, ba't paulit-ulit? So baka yung repentance ay hindi malinaw talaga sa kapatid na ito. Kailangan malinaw din na ano yung maitutulong po sa kapatid na ito kung ano ang repentance. Again po, ang repentance hindi po siya sorry lang, no? Kundi ang repentance po ay nagre-resulta ng bagong buhay. Sabi po dito, be forgiven. So napakaganda po nitong grace ng God na ito, no, na tayo ay madaling napapatawad na ng Diyos, ng ating Diyos sa ating mga kasalanan. Di katulad nung una, na talagang hindi tayo naririnig ng Diyos. So yung pinatawad na ng Panginoon po ang ating mga kasalanan mula nung nakaraan sa kasalukuyan hanggang sa hinaharap. Pero ang kilang po, no, para po tayo mapatawad ulit ng Diyos, yung genuine na repentance po. Hindi po yung token repentance, no? Yung peke, no, na pagre-repent. At sabi po dito, and overcome personal weakness. So yun, through divine power of Jesus Christ. Dahil po, nung si Christ ay naghari na muli, nilagay siya sa kanan ng trono ng ating Diyos Ama, binigay na rin po sa atin ng Panginoong Jesucristo yung kanyang righteousness. Kaya po, makaka-say no na tayo po sa ating mga weaknesses. Makakatanggi na po tayo sa paggawa po ng kasalanan dahil po ito sa divine power ng Panginoong Jesucristo. Sabi po sa 2 Pedro 1 verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. So ang Panginoong Jesucristo, hindi siya umakyat ng langit para iwanan lang tayo dito. Binigay niya po sa atin ang lahat. Ano po yun? Ang kanyang salita, yung ministry niya, no? Yung gospel, yung banal na espiritu, yung righteousness niya, lahat po binigay po sa atin ng mga sumampalataya sa Kanya. Kaya po, hindi po tayo pwedeng sabihin natin na, hindi pa rin talaga ako perfect sa harapan ng Panginoon. Hindi po mali po yun mga kapatid, no? Perfect na po tayo dahil po kay Kristo. Yung righteousness niya po, yung spirit po mismo ng Panginoon ay nasa atin na. So paano po hindi tayo magiging perfect sa harapan niya? So yes, sa mundo po hindi talaga tayo perfecto dito. Dahil pansamantala lamang po ito at wala po dito talaga ang kaharian ng Diyos. Pero po, ang kagandahan po nang na-receive natin ng Panginoon, tayo po ay kilalang kilala na ng Diyos at tayo po ay talagang perfecto na, ganap sa kanyang harapan. Tayo po dito, ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus. So yun po, no, wala pong iba, kay Jesus lang po. Na siya ring tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Di ba po, na-receive po natin ang mga bagay na ito. Kaya hindi na po tayo kailangan mag-self-pity, ba't ganito pa rin ako, ba't ganyan pa rin ako, no? Ba't hindi pa rin ako lumalago, ba't wala pa rin akong bunga. Maybe yung mababaw pa yung pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo at kailangan natin mag-repent sa bagay na ito. Maghumingi tayo ng tulong sa Panginoon at lumapit po tayo sa mga kapatiran, no? I-involve po natin yung sarili natin sa body ng Christ. Kasi po, kapag ang isang Kristiyano ay nag-isolate mga kapatid, malabo pong makapenetrate yung power ng God sa kanyang buhay. Dahil po, Holy Spirit unites, evil spirit divide. So yun po yung nakakatakot mga kapatid. Kaya po, kung gusto natin makapenetrate po itong divine power ng Panginoon sa atin, kailangan din po talaga nating makijoin po sa body ng Christ, no? Mag-function po tayo dito mga kapatid. At calling po ito sa bawat isa, no, na wala pong namumuhay ng sa sarili lamang. Walang lumalago ng mag-isa. Ayun po. Sige po, next po. Ito po yung resurrection. So ito po ang napakagandang binigay po sa atin ng Panginoong Jesucristo. Yung grace po ng God. Di ba po lahat po nakaugnay sa grace ng God? Napakalawak po. At tingin ko sa sobrang powerful ng God, ano lang to, parang puwit lang sa kapangyarihan niya. Itong ganitong mga grace na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, the grace from God through Jesus Christ gives assurance that those who believe in Him and receive Him as their personal Lord and Savior will be raised to life again. So naniniwala po ba kayo dito mga kapatid sa resurrection? Amen. Praise the Lord po. Dahil ang resurrection po ay ito po yung muling pagkabuhay natin, no, na nakikilala na po ng Diyos. Bagong buhay po natin na may espiritu. Kaya po nung una na tayo ay namumuhay sa kasalanan, ano lang po ang meron sa atin? Laman at kaluluwa lamang po. Kung saan yung laman, ito po yung madaling mawala, pansamantala lamang. Yung kaluluwa po, ito po yung natin, consciousness, no? Ito yung
kaisipan natin, lahat nandito. Feelings, emotions, lahat nandito. Pero nung na-receive natin ang salvation ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng panibagong buhay na kung saan, ito po yun, nagkaroon po tayo ng spirit. So yun, nung una, again, nasa flesh tayo at may soul lang. Pero nung na-receive natin ng si Christ at tayo muling nabuhay, nung ni-receive natin ng Panginoon, nagkaroon po tayo ng spirit. Kung saan, ito po yung spirit na to, ito po yung nakikilala ng Diyos sa atin. Hindi po yung dalawang nauuna. So yun, maging malinaw po sa atin mga kapatid. At maganda po nito, no, kaya po sabi ng Bible, ang mamatay ay pakinabang. Bakit po? Kasi po pag namatay ang isang Kristiyano, di talaga siya totally namatay, mga kapatid. No? Di siya talaga totally namatay. Nawala lang po siya sa flesh. Nawala lang po siya sa flesh, pero buhay po siya in spirit. Buhay po siya dahil sa Panginoong Jesucristo, no? Kaya po sabi dito sa John 11 verse 25 to 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So, ayun po, no, malinaw po. Si Kristo lamang po ang resurrection, no, at siya rin po ang life, no. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. So, ganun po ang grace ng God po sa bawat isa sa atin. Kaya po, kasi po ang kamatayan po, no, pagdating sa Bible, ito po yung kamatayan na spiritual. Kaya po hindi na nga tayo mamamatay, sabi ng Panginoon. Wala nang kamatayan sa ating mga tinubos na ng Panginoong Jesucristo. Kundi tayo po ay may panibagong pagkatao na, siguro may bagong pangalan na rin tayo doon sa kanyang kaharian. No? Ganun po ang grace ng God sa atin. JC, hindi ka mamamatay ng spiritual. Yun po ang ibig sabihin dito. Hindi po siya yung physical lang talaga, hindi siya yung physical, kundi hindi ka mamamatay spiritual, pero bubuhayin kita dahil anak kita. Gaya ng, kasi po ang na-receive nating Holy Spirit ay yung Holy Spirit din po ng Panginoong Jesucristo. Yung Espiritu po, yung banal na Espiritu po na nasa inyo at nasa akin, ay yun din po yung Espiritu na bumuhay kay Kristo. Kaya po, no, wala pong duda kung bakit tayo po ay bubuhayin muli dahil kay Kristo. Sabi po dito, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. So ito po yung eternal life, no. At ang may tanong ang Panginoong Jesucristo dito, naniniwala ka ba sa sinabi ko? So ayun, kayo na lang po at ang Panginoon ang makakaalam nito, mga kapatid. So ayun, ganun po ang resurrection, no. Hindi tayo mamamatay, no. At hindi tayo mamamatay sa eternal death o yung sa infierno, kasi yun po talagang kamatayan na sinasabi sa Biblia. Pero ang buhay natin ay nasa Diyos na, kaya wala po tayong ikakatakot na mamatay. So yan, tanongin niyo po yung kapatid niyo, takot ka bang mamatay? So yun, no, hindi tayo dapat takot mamatay. Mas dapat nga may excited tayo. Kasi may kita na natin ng Panginoon, no? Makikita ko na si Pablo, kay tsura, no? Yung mga ganun ba? Ano lang yung example lang, no? So, yeah, praise the Lord po. So, ito naman po, sa pang-apat po, yung sanctification. So, ito na po yung pagpapabanal sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, God's unmerited favor empowers believers to grow in holiness and become more like Christ through the work of the Holy Spirit. So, yun, no? Ang pagiging banal po ay hindi po yung tayo ang binabasbasan ng tao para tayo maging banal. Ang Diyos po ang nagbibigay po sa atin ito, no? Sa pamamagitan po nung binigay niya pong banal na Espiritu sa atin o yung Espiritu niya mismo na nasa atin po, no? Kaya po, ang holiness ay hindi pa rin po ito pinaghihirapan, mga kapatid. Pero ang holiness po, ang sabi po doon sa nabasa ko, ay talagang hindi po tayo maging holy ka talaga kung hindi po tayo nagsasubmit sa Panginoon. Hindi tayo maging holy kung hindi tayo nag-o-obey sa Kanya. May katumbas pa rin po itong action. Pero yun po, ang action po yun ay nakabase po, no, sa kalooban na ng Diyos at hindi po sa action lang ng sarili natin. That is why, kaya po, ang isang Kristiyano po na kumikilos nang wala po ang banal na Espiritu ay patay pa rin po sa harapan ng Panginoon. Namumuhay lang po ito sa relative truth, no, pero wala po siya sa absolute truth. So yun po, sabi po sa mga unang mga taga-Korinto 6 verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. So yun, again, no, perfect, no. Wala nang bahid ng karumihan sa harapan ng Diyos. Pero bakit
nagkakasala pa rin. Yun ang ano dun eh. Yun ang tanong. No? Siyempre marami sa sabi, no? Nasalaman pa talaga. Yes, na pa talaga. Pero, hindi natin kailangan panghinaan ng loob patungkol doon. No? Banal tayo mga kapatid. Tingnan nyo mga katabi nyo. Tingnan nyo kung nagliliwanag yan. Yan, yun yung ano. Kasi makita niyo sa kapatid na na talaga namumuhay sa kabanalan. Makita mo pa lang siya, ano na yan, alam mo yung may galak ka na yun na yung power ka na hindi pa nagsasalita yung kapatid. May mga ganun, yung mapapansin po natin. No? Kaya, ang holiness po ay hindi lamang po ito no, na hindi po siya pinagpapaguran, kundi libreng kaloob po ng Panginoon nito. Sa pamamagitan pa rin po ng ating Panginoong Jesucristo. So, ayun po yung biblical view, yung apat lang po yung pinuha ko, no, patungkol po sa kalituhan ng mga Kristiyano patungkol po sa mga bagay na ito. Kasi napakarami pong doctrine. Yung doctrine talaga ang nagsisira po sa bawat nagdi-divide po at nag-iiba-iba ng aral. So yung mga doctrine po patungkol sa grace. Kaya nga po, itong grace pong ito na topic natin ay kinonsult ko pa rin po ito kay Kuya Ricky. Kasi po maraming author ng book na ligaw po pagdating sa grace. So, dahil po delikado rin yung pagbabasa po ng book kung hindi po natin kilala yung author. So, ayun. Okay yung mga holiness pagdating sa mga book, okay siya. Pero pagdating po sa grace and salvation, doon po maraming pagkakain. Kaya ingat po tayo din mga kapatid. Payo lang po, no? Ingat po tayo din sa mga katuruan po na half-truth or relative truth. So, sige po, dago po tayo sa discipline. So, ayan. Ito po yung discipline no, sa biblical view. So, ito po yung apat din po no, na nakuha ko rin na pinaka-maliit po na experience din po ng bawat Kristiyano. So, una po, ano po yung discipline na nagmumula sa Panginoon? Ito po yung, kasi ang maraming Kristiyano po ngayon ayaw magpa-correct, ayaw magpa-review, ayaw pong masabihan, ayaw maitama, di ba po? That is why yung discipline po ay wala po talaga. Kaya mapansin po natin yung mga ganong uri ng Kristiyano, sila po yung masilip, sila yung makwenta, sila yung mayayabang. Mga Kristiyano po ito mga kapatid, hindi po sa labas ng church. Sa loob po ng church po mismo to, no? Dahil po yung discipline po iniiwasan nila. So kaya po wala pong paglalim, walang paglago, no? Pero makita po natin dito, ano po yung disiplina na nagmumula sa Diyos? Unang-una po, bakit po tayo dinidisiplina ng Diyos? Dahil ito po ay rooted in love. So yun o, nag-uugat po ito sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So sino po ang magulang no, na hindi dinidisiplina yung anak? Wala naman po, di ba? No? Ganun din po ang Panginoon sa atin. Pero more on spiritual discipline talaga sa mga kapatid, yung masakit, no? Inward talaga. No? So pangalawa po, purposeful and transformative. So ito po yung discipline na nagmumula sa Panginoon. Pangatlo po, ito po ay process at hindi lang po ito basta punishment, no? Ano po natin. At sa last po, evidence of faithfulness. So yun o, even ang God faithful po sa atin. Anak niya tayo eh. Maganda po tayo sa anak natin. Example, pinag-aaral ko yung anak ko. Faithful ako na makatapos to. So ganun din ang Panginoon sa atin. Anak ko to, faithful ako na masusunod nito lahat no ng aking ng kalooban. Ganun din po ang Panginoon sa atin. May ine-expect po siya sa bawat isa sa atin mga kapatid. Dahil po tayo ay pagmamay-ari na ng Diyos. Sige po, dako po tayo dito sa rooted in love. So ayun po. Ano po yung ano po natin sa biblical view? Sabi po dito, God's discipline is always an act of perfect love. So yun na kaya mga kapatid, kapag kinorek tayo ng ating mga leader o nireview tayo ng ating mga kuya, mga ate, ano man yan, direct observation man yan o inassess tayo, magpasalamat tayo mga kapatid. Mahalin lalo natin yung mga taong ginamit ng Panginoon. Hindi po Panginoon mismo yung magre-review sa atin sa harapan natin na magpapakita. Bura po tayo sa mundong to mga kapatid. At kahit sa kabilang buhay, bura tayo. Ganun po kahuli ang God. Pero ginamit po ng Panginoon yung ating mga kuya, mga ate, para po tayo ay maitama, no? Kasi ang Bible po, hindi lamang po siya patungkol sa mga biyaya, patungkol sa pagpapagaan ng loob. Hindi po ganun ang Biblia. Sabi po, di ba sa 2 Timothy 3:16, no? Kinasihan ng Panginoon ng kanyang kasulatan. Ginagamit ito sa training, teaching, rebuking, correcting. So yun po, no, apat yun mga kapatid. Kaya po, isa man doon ang mawala, relative truth na naman po. Babalik naman po tayo sa parang totoo. So kaya kailangan po yung apat na yun mga kapatid.
At para po yun sa ikakatibay at ikakalago po ng katawan ni Kristo. Ito po, sabi po dito, God's discipline is always an act of perfect love, not anger or condemnation. It is an indicator that He sees you as His child. So napakaganda po, no? Hindi po lahat anak ng Diyos, pero lahat po nilikha ng Diyos. Hindi po nakakalungkot, no? Nilikha lahat ng Diyos, pero hindi po lahat anak ng Diyos. Sino po yung mga hindi anak ng Diyos? Yun nga po yung mga ayaw magpadisiplina. Yung ayaw tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Sabi po sa Kawikaan 3, verse 11 to 12, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwin. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. So yung ganun tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. Nandito tayo sa mundo ng makasalanan, pero ginagayad niya tayo para hindi tayo mamuhay dito sa mundong ito, no, nakatulad ng mga makasalanan. Yun po yung na-receive nating grace na namumula sa Panginoon. At dahil din po sa grace ng God, ito rin po, yung grace po ng God na nagdidisiplina rin po sa atin, ng mga kapatid. Kaya po, ano man po yung mga kakulangan natin sa buhay at nakikita po ito ng ating mga leader, magpasalamat po tayo. Huwag na nating intayin na pagsabihan tayo ng ating mga leader. Lapitan na po natin sila, mga kapatid. About that, tingin ko, nagkasala po ako ng ganito, ganyan. So ayun, magpa-rebuke na agad tayo. Tayo niya po sa lumapit. Ang ganda kaya ng ganong maganda yung ganong heart. Kasi kahit ako, hindi pinagpe-pray ko eh. Nag-aasa ko sa God, Lord, ano pa kaya gusto kong ipatama sa leader ko. Kasi tawag doon, baka namumuhay na ako sa complacency, baka namumuhay na ako ng i-relax Christian na lang ako. Yung mga ganun po ba? At alam ko naman, may leading ang Panginoon sa Kristo sa aking leader na makikita rin ng leader yon at hindi pwede magsinungaling sa taong may banal na espiritu, mga kapatid. Hindi natin mapaglilihiman yung mga yan. No, kaya po, magalak tayo sa palo, no, sa pagdidisiplina ng Panginoon sa atin dahil mahal na mahal niya po tayo. Hindi po ito galit ng Panginoon, hindi po ito judgment ng Panginoon sa atin. Tinatama lang po yung pamumuhay natin na bumabaluktot na naman. So yun, no. So sige po, next po tayo. Ay po dito sa number 2, purposeful and transformative. So ayun, no. The goal of God's discipline is to bring about positive transformation. So yun, mga kapatid. So pag tayo ay nadisiplina ng Panginoon at wala pa ring transformation, magtaka na tayo, no, mga kapatid. Balik po tayo kung sino po ang Diyos sa buhay natin. Balik tayo who is God. Kasi okay po yung nag-church tayo, okay din yung nasa congregation, okay tayo sa cell group, sa Bible study. Pero ang crucial po dito, sino na po ba ang Diyos sa buhay natin? That is why, kaya po yung discipline ng Panginoon ay nagpapabago po talaga, natatransform po tayo sa pagdidisiplina ng Panginoon. Again po, kung wala, mga kapatid, balik po tayo kung sino ang Diyos sa ating buhay. Ano na po ang lagay no ng Diyos sa buhay natin. Dahil po dito, it's about shaping your character and spiritual growth. So itong character pong ito, no, godly character po ito, mga kapatid. Dahil po ang lahat ng ginagawa ng Panginoon ay patungkol po sa kabanalan, patungkol lamang po, no, sa kanyang kalooban. Dahil po dito sa Hebreo 12 verse 10. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. So yung discipline po na naranasan natin, yung rebuking na natatanggap natin and correcting, dito po tayo natatransform into Christ-like. No, sa pamamagitan po nung pag-check talaga ng ating inner being, yung inward natin, character. Dahil ito po, mga kapatid, ang Panginoon po ay concerned lang sa puso natin, mga kapatid, sa estado po ng heart natin. Hindi na po dun sa ina-action natin eh. Hindi siya nag-after po dun sa ano naman kung ang galing ko mag-share ng gospel, ano naman kung napakasipag ko sa church. Pero kung yung puso ko ay ayaw magpatama sa Panginoon, ayaw kong itama ng Panginoon, ayaw kong magpatama sa Panginoon, may mali po doon, mga kapatid. Ano lang po siya, token service or token surrender, mga kapatid. So yun, check po natin, no, na sa pag-review pa sa akin ng leader ko, may nabago ba? So yun, no, kung wala, balik ulit tayo, no, kung sino ang Panginoon. Repent tayo, mga kapatid, repent, at mag-ask tayo ng tulong din sa ating mga kuya at kate.
Sorry po, ano, medyo makatilala muna. So, ayan. Next po. Sabi po dito, sa 3, a process, not just punishment. Sabi po dito, while it may be painful in the moment, discipline is not meant to punish but to refine and make one more righteous. So, yung ganda po, ano, mga kapatid, no? At makita po natin dito na ma-appreciate po natin yung pagdidisiplina ng Panginoon kapag yung natapos na yung kumbaga ano na, kaya pala ako na traffic, example lang, no? Kasi medyo short tempered ako pagdating sa traffic, gusto mo talaga sumingit. So, malilate na ako sa, example, sa work, malilate na ako. Ano yung disiplina kayong ginano sa akin ng Panginoon doon? Dapat pala inagahan ko. Pero praise God, tapos may banggaan pala. Yung mga ganun ba? Hindi natin alam sa huli natin marirealize yung pagdidisiplina ng Panginoon at doon tayo matatransform. No? Hindi ko paparusap, mga kapatid, ang disiplina ng Panginoon. No? Pagtatama ito, para tayo ay maging banal, katulad niya, para tayo maging kalarawan ng Panginoong Jesucristo. Ay po dito sa Hebreo 12:11, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa. Totoo kasi kahit ako naiyak. Kapag kinokorek at tinireview ko, talagang naiyak ako. At masakit talaga kasi ang word ng God ay, di ba sabi, double-edged sword. No? Ganun ka ang word ng God. Yan napakasakit po ng rebuking and correcting. Pero napakaganda po nito para sa transformation po natin bilang mga anak ng Diyos. Ay po dito, hindi tayo natutuwa kundi naghihilagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So yun mga kapatid, no? Sa lahat ng tinatama sa atin ng Panginoon through our leader, no? Mapapansin natin, nung una, parang ako yung nag-uumpisa ng ganitong bagay. Pero nung natuwid ako ng leader ko, halimbawa, nag-debate ako ng mga kapatid. Pero nung na-review ko ng leader ko, teka lang, ba't parang ako yung, parang may ibang kapangyarihan ang kumikilos sa akin para mas mapalapit ako sa kanila. Mas lalo kami magiging isa bilang body ng Christ. Yung ganun po ba, may pagbabago talaga mga kapatid sa pagdidisiplina ng Panginoon. Masakit talaga, kaya huwag po natin iwasan ito mga kapatid. Huwag natin iiwasan po yung pagdidisiplina ng Diyos sa ating buhay. Kawalan po natin ito mga kapatid. So, ayun. Yun po yung biblical view po, no? Dadako po tayo naman ngayon na kung paano naman po yung mga Christian sa mga panahon ngayon, kung paano po nila tingnan yung grace at discipline ng God. So, ito po ang realidad sa panahon po ngayon. Sabi po dito, how do Christians today understand God's grace and discipline? So, yun. Paano po daw na uunawaan ng mga Kristiyano ngayon yung biyaya po at pagdidisiplina ng Diyos? So, ganito po ang itsura ng Kristiyano na hindi malinaw po. May compass siya pero hindi niya pa rin alam kung paano gamitin. No? So, ayun. May grace ng God na na-receive pero hindi niya alam kung ano yun. May pagdidisiplina ng Panginoon pero ano to? Bakit may ganito? So, hindi alam. Kumbaga, sirang-sira yung buhay na pagdating sa pagkaunawa sa ganitong mga bagay. At ito po may tatlo po galing po ito sa book ni Jerry Bridges po yung Discipline of Grace, no. At ito po yung sabi po dito yung mga Kristiyano po ngayon sa pagkakaunawa nila patungkol naman po sa disiplina. So ito po unang-una, restraint, no. Pinagbabawalan tayo masyado, pinaghihigpitan tayo. Ano ba yan? Bawal na naman ang girlfriend, boyfriend. Ano ba yan? Pinaghihigpitan na naman akong tumugtog ni Kuya JC. Ba't ganon? Yung mga ganun po ba? Ganun yung hindi natin superficial yung pananaw natin pagdating sa discipline. Akala natin ginajudge tayo ng mga kapatid. Pero hindi po ganun, no. Ganito po yung napakababaw na pangunawa ng mga Kristiyano ngayon. Pinaghihigpitan sila kapag dinidisiplina. Example, sa cluster. Example, si Iki, di ko pinatugtog. May mawawala pa sa kanya. Wala naman po, diba? Nandun pa rin po yung salvation niya. Nandun pa rin po yung grace ng God. Nandun pa rin po yung pag-share niya ng gospel. Hindi naman po nawala yung relationship na sa Panginoon. Ganun po yung nangyayari po kasi sa mga Kristiyano ngayon. More on works, more on materials, more on process. Kaya po, limitado po yung isip ng mga Kristiyano ngayon. Kaya po pag na-check ng leader, ayan na, pinag-iigpitan na naman ako. So nakakalungkot, no?
At pangalawa po, yan, tinuturing nilang ang discipline na nagmumula sa Panginoon. Tinuturing ng mga Kristiyano ngayon ay pagiging legalismo, no? Ano ba yan? Ano, kailangan ganito, kailangan ganyan. Ayan, pati sa rules and regulation, no? May ganun pa. So ano, bawal ba talaga to? Nasa Bible ba talaga to? May mga ano pa, may pagre-reason pa, may pagrarant pa. So ganun, no? Ganun kababaw po yung pangunawa ng mga Kristiyano po patungkol sa disiplina ng Panginoon. At ito pong mga Kristiyanong ito, malamang sa malamang po ay walang bunga. Ano po, nakakalungkot isipin, pero wala talaga pong bunga yung mga taong iiwas sa disiplina ng Diyos. Bakit ko po nasabi yun? Di ba po yung sa John 15, di ba po tinitrim ng Panginoon? Ano po yung pagtitrim ng Panginoon sa mga sanga? Di ba po yung pagdidisiplina niya para tayo lalo mamunga? Pero kung yung Kristiyano po ay hindi po nagpapadisiplina o yung nagpapatrim no, sa Panginoon, wala po talaga po tayong mamunga, mga kapatid. At puputulin po sa bandang huli at susunugin. So ganun po, nakakalungkot. Pagdating naman po sa grace, ito naman po, no, ito naman yung tingin ng mga Kristiyano ngayon patungkol sa grace. Freedom from any rule. So yun, malaya na ako sa Panginoon. Yes, salamat sa biyaya. Pwede na ulit akong magkasala. Pwede na ulit akong gumawa ng ganitong mga bagay. Pwede kong balikan yung dati kong pamumuhay. Malaya na ako, wala na ako sa rules. Hindi naman ako judge ng mga kapatid ko. So ganun yung pagkakaunawa sa grace ng God no, ng maraming Kristiyano ngayon. So ito pa, spontaneous living. So kung saan pabara-bara mamuhay, no? Pabara-bara na lang mamuhay na yung decision ko ay hindi na para ko pa sa Panginoon. Sa sarili ko na to, ito na ang gagawin ko. So ganun, no? Wala yung grace ng God, nakakalungkot po, no? At sa spontaneous living po, may isang part din po akong nabasa na ito rin po yung type ng mga Kristiyano na kumbaga, okay lang na mag-Sunday service ako, alam kong papalaguin ako ng Panginoon. So may mga ganun pong kaisipan, nakakalungkot po yun, mga kapatid. Okay lang na hindi ako Bible study, nasa LA naman ako eh. Nasa church naman ako eh. Matututunan ko rin yan, hanggat na ang bahala. So hindi ganun po hindi po ganun ang ng Panginoon sa atin pagkilos, no? At hindi po gagawin ng Panginoon yun na kukonsintihin po yung ating mga kasalanan. At sabi rin po dito, unstructured living o yung hindi po nakaayos po o nakabata yung pamumuhay sa Diyos. So yun po yung nakita nila na mababaw na pangunawa sa grace na kung saan okay na ang lahat, no? Okay na lahat, parang bahala na si Batman. Ganun yung nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano ngayon. Kaya po, may resulta po. So ito po yung 4 na resulta. Unang-una po, ang mga Kristiyano po naging consumerism. So yun, consumerism. Pangalawa po, nauuwi po sa carnality. Ito po yung mga ayaw magpadisiplina at mababaw po yung pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Una po, consumerism. Pangalawa po, carnality. Pangatlo po, compulsiveness. At pang-apat po, yung conformity. So mapansin po natin dito, palayo na po, palabas na po dun sa kalooban ng Diyos. Palabas na po. Kung mapansin po natin pattern, palabas na po ito sa kalooban ng Diyos at balik na naman po sa dating pamumuhay. So ganito po, no? Ito po ay nakuha ko po sa book ni Pastor Edmund Jan po, no? Sa Radical Discipleship po. So ang ganda po nito, mga kapatid, pakinggan po natin. Sabi po dito, ito po yung the spirit of our age o yung consumerism. So ano po ba ito, mga kapatid? Sabi po dito, we live in an age of consumerism in which the defining features are our rights. So yun. Ano po yung rights natin, no? So yun, our choices and our convenience. So again, no, ito, kung makapansin natin po yung consumerism, ay ito po yung Kristiyano na hindi suko ang buhay sa Panginoon. Bakit po? So ano po yung sin ulit, mga kapatid? My claim to my right to myself. So yun po mismo. So yun po yung mga type ng Kristiyano na kung saan ay ito po, no, ganito po ang pamumuhay. Sabi po dito, in such an age of consumerism and convenience, the absolute demand of New Testament discipleship is deemed to unrealistic for us. So yun, no, kaya po kung tayo po ay namumuhay sa pangsarili lamang po natin, mga kapatid, kung tayo po ay nasa church lamang po para sa ating kumbaga para mapagtakpan yung ating mga kasalanan, nasa church tayo kung para masabi na nasa church ako or masabi na umaattend ako sa ganitong mga event, nakatakot po yung mga kapatid. Nagko-consume lang po tayo, no? Pero hindi po tayo lumalago.
kumbaga sabi po ni Edmund Chan dito ay growth without depth. So matatandaan po natin ang parable ng Panginoon sa yun po yung naan namin sa multipliers, yung parable of the barren fig tree. Tumalago po yung puno, mapapansin po natin, sagana sa dahon. Pero yun nga po, ano papansin po natin doon? Wala pong bunga. No, nakakatakot yung mga kapatid. Malago tayo sa harapan ng mga tao, o halimbawa, kahit ako na lang, malago ako sa harapan ninyo, pero yung pamumuhay ko inward ay hindi talaga sa Panginoon, kundi sa sarili pa rin, no? At nakakatakot to. Kaya po ang hirap mag-share ng gospel. Kaya po ang hirap ipakilala si Christ kahit informal man lang sa mga katrabaho, kaklase. Nahihirapan tayo. Bakit? Ito pa rin po yung ito pa rin po yung estado ng ating buhay ngayon, no? Hindi po talaga tayo na-transform. Nagko-consume lang po tayo, mga kapatid. Kaya sabi po dito, too demanding, too difficult. Dahil nga po, hindi natin kilala yung Diyos talaga. Kaya hirap po i-share sa tao. So, di ba po? Kaya check din po, check natin ang ating spiritual condition, mga kapatid. So, pangalawa po, the struggle of our age o yung carnality. So, ito po ang nakakatakot din. Lahat naman po ito na nakakatakot. No? Pero, maganda po itong ma-check po sa atin bilang pagdidisiplina na rin po ng Panginoon sa atin. Sabi po dito, there is an anomaly in Christianity today. Yung mo, anomalya. Anomalya yung pagkakaano dito. We seek abundant blessing from God, but we shun absolute surrender to God. So yun, mga kapatid, napakalinaw po. Nag-expect tayo ng napakalaking biyaya sa Panginoon, pero iniiwasan po natin, no, na magkaroon po tayo ng sukong buhay sa Kanya. Paano po ibibigay ng Diyos sa atin yung yung dinidesire po ng puso natin, no, mga kapatid? Kung tayo po mismo ay nag-a-after lang dun sa blessing, hindi dun sa nagbe-bless. So nakakalungkot yung mga kapatid. Kumbaga, marami Kristiyano na gusto ang langit, pero ayaw nila yung nandun sa langit. So yun po yung ganito yung carnality, na kung saan ang mga Kristiyano rin po na namumuhay sa carnality ay okay sa loob ng church, pero paglabas ng church, o kung nasa kanilang mga area sa work, sa trabaho, sa pag-aaral, o sa kung saan man, balik po dun sa makabundong pamumuhay. Carnal Christian. Nakakalungkot po ito. Sabi po dito, we struggle to honor Jesus as Lord of all. So yun po, paying lip service to the absolute lordship of Jesus in all arenas of life. So ganun po ang carnality, mga kapatid. Corrupted po ang isip po sa mga makamundong pamumuhay, sa makasariling pamumuhay. Doon po sa buhay na hindi pa tinutubos ng Panginoon, bumalik po doon ng pamumuhay. Nakakatakot ito, mga kapatid. Kaya yung carnality po ay talagang parang kumbaga sa flocks ng sheep, ito yung mga kambing. Mga kambing doon. Pare-parehas, magkakamukha ang tupa at kambing ng bata, pero pahabang lumalaki yan, nag-iiba na sila ng itsura, nagkakaroon na sila ng pagkakaiba. So ganun po, mga kapatid, nakakatakot ang carnality. Kaya check po natin, again, ang condition po natin sa harapan ng Diyos. Sa pangatlo po, ito po, yung compulsiveness o the stress of our age o yung compulsiveness. Sabi po dito, we are too busy. So ayan, napaka-busy natin sa mundong ito, or compulsively busy. There is a compulsive drivenness in life that creates deep fault line of stress in our lives and relationships. So tingnan mo kung mapansin po natin dito, mga kapatid, hindi lamang po nagkakaroon ng compromises sa pagdating sa ministry, and even po sa family po nagkakaroon na rin po. That's why kung alin po yung mga workaholic na magulang, ang anak po nila ay malayo sa kanila. Yung mga workaholic na magulang, ang paglaki ng mga anak nila, ibang-iba ang ugali. So yun, nakakalungkot yung mga kapatid. Even po yung sa family ko, damay. Even sa mga relationships sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak o kung kanino man, ganito po yung mangyayari kapag tayo po ay namumuhay ng compulsive, mga kapatid. So ito po, ano po yung compulsive? Sabi po dito, a behavior where someone performs an action repeatedly and is unable to stop. So yun, dahil ito talaga pangangailangan to ayoko tumigil dito, walang kakainin ng pamilya ko, walang may susuot yung ng damit yung mga anak ko, o wala kami kakainin pag ako tumigil. So ganito po yung namumuhay ng mga Kristiyano na busy sa mundo. Kasi totoo lang po naman, mga kapatid, talagang busy talaga po ang mundo. Pansin po natin,
parang hirap magawa, ang hirap pong humanap ng mga oras sa mga ganitong schedule, sa mga ganun. Dahil po ganun po ka-busy ang mundo. Pero, ang pagiging busy po ba ay masama po? So, yun, no. Ano po ulit yung pagiging, ang sabi po sa busy, ang ibig sabihin ng busy? Being under Satan's yoke, di ba po? Pero ang busyness po mga kapatid ay pwede rin po ito sa Kristiyano. Kasi po nung nakaraang devotion, ang ganda nung ano, kaya sabi sa inyo mga kapatid, attend kayo ng morning devotion. Meron po doon patungkol sa kabisihan. Pero yung kabisihan na ito ay yung godly, no? May ano siya, may purpose at meaningful. Example yung sa Marcos 6 ba yun? Marcos 6, ang pagkakatanda ko dun sa inaaral natin tuwing umaga dun sa devotion. Okay siya maging busy, basta nakasakop dun sa grace ng God, nasa loob ng grace ng God. Nasa loob ng, nakapaloob dun sa kanyang kalooban. Pero paano po naging being under Satan's yoke yung pagiging busy? Kapag sumobra na po. Pag lumabas na dun sa kalooban ng Diyos yung pagiging busy. Kasi si Christ po nun, busy rin sa ministry niya. Busy po dun sa pagtuturo, sa pagpapakain po sa mga tao. Pero anong sabi? Dumating po kasi yung mga apostol niya, yung mga alagad niya at nag-report. Dahil pinahayo niya yung Taga-Tagalawa. Bumalik at nakita ng Panginoong Jesucristo yung heart ng mga apostol niya. Gusto pang mag-serve, pero ang Panginoong Jesucristo ayaw na niya na ayaw na mag-serve muna yung mga apostol niya. Bakit po? Maging sobra na po dun sa kalooban ng Diyos. Maging by works na po ang mangyayari. Kaya po sabi ng Panginoon, humanap kayo ng lugar na ilang, no? Pahinga kayo doon. At tawag doon, hindi na nga sila nakakain nun dahil sa sobrang kabisihan nga nila. Pero, nilimit na ng Panginoon Kristo yung pagiging busy nila at bumalik sila dun sa kapahingahan. Ano po yun? Yun po yung prayer, mga kapatid. Kaya po, hindi po talaga natin makakahanap tayo ng oras sa mundong ito. Ano po ang solusyon doon? Gumawa po tayo ng oras. Make time, hindi po find time, mga kapatid, no? Make time sa Panginoon. Example, sa trabaho naman, may 1 hour na break. Pray ka, pag pagod na pagod ka nun sa unang 4 hours ng trabaho mo, pray ka. Mag-devotion ka, mag-quiet time ka. Restore ka na ulit, binalik na ng Panginoon lahat. Ang maganda nun, tag doon, hindi ka lumagpas doon sa kalooban ng Diyos na pagiging sumobra yung pagka-busy mo. So ganun pa mga kapatid, no? Yun yung grace ng God, mga kapatid, no? At hindi niya ito pinagdamot sa atin. At bagkos, nire-reveal sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yung pagiging busy natin, no? Make sure na ito ay meaningful sa harapan ng Panginoon. At talaga may purpose. Ba't ako naging busy sa ganitong bagay? Kailangan malinaw. At talaga may patutunguhan ng pagiging busy natin. Sabi po dito, there is a compulsive busyness in life that creates default line of stress in our lives and relationship. So yun, dahil po sa kabisihan, maging talagang nagkaroon na, sabi nga dito, default line, no? Ng stress sa ating buhay. Kaya po, mapansin natin bakit may mga Kristiyanong may anxiety. Tama po ba yun, no? Kristiyano may anxiety. Kaya di ba tinapos na nga tayo ng Panginoon sa Kristo sa mga ganong pamumuhay natin. Tinanggalan ng Panginoon. Ba't may anxiety pa rin? Bakit na ano pa rin? Bakit pag tinapik mo, ang bilis pa rin magalit? Ba't gano'n, no? Corrupted na po, nakakurap po yung utak, no, ng isang Kristiyano sa pagiging busy niya po. Ang nakakalungkot po dito, busy sa mundo, hindi busy po dun sa kalooban ng Diyos. No? Yun po ang nangyayari sa panahon ngayon. Dahil po dito, we want to be true disciple. Gusto naman talaga natin, pero hindi natin magawa o hindi tayo makahanap ng oras. Di ba po? We can't or won't give time to it. Dahil nga po dun sa pagiging, yun na po yung naging Diyos natin, yung kabisihan. Yun po, dinawin ko lang din po, lahat po nang nakalagpas po sa kalooban ng Diyos, yun po yung naging Diyos na rin natin. Sabi po ng Panginoon, kung nasa ng iyong puso, nandun ang iyong kayamanan. Yun, mga kapatid, no? Anything na labas po sa kalooban ng Diyos, Diyos na rin po yun outside. At hindi na po yun yung Diyos na totoo. So, yun, ingat po tayo ng mga kapatid. Kaya sabi po dito, at the end of the day, it is all too tiring. Nakakapagod. May pagod. Ba't gano'n, no? Yun po, maging sa atin ito mga kapatid, no, na hindi po natin kailangan sobrang doon, kumbaga magawa tayo ng sarili nating future. Kasi sikat po ang bibigay ng mga kapatid na hindi po tayo.
Sabi nga po ng Panginoon, magaan yung pamatok niya eh. O ba tayo yung pilit nating inaagaw sa Panginoon yung ba't natin ayaw papalitan ng pamatok ng Panginoon, yung pamatok na meron pa rin tayo, yung kabigatan ba, yung pagiging busy sa buhay. Kaya po hindi tayo makatuloy sa church, hindi po tayo makapaglingkod sa Panginoon, hindi po tayo makapag-Bible study, hindi tayo makapag-cell group, laging walang time. Dahil po ito sa kabisihan, no? At again po, nakalungkot dito, busy sa mundo. At hindi po busy sa kalooban ng Diyos. So, ayun po. Sa last po, ito po yung the superficiality of our age o yung conformity. So, ayun po ang nakalungkot po, mga kapatid, na realidad. Lalong-lalo po sa panahon ngayon ng magkaroon na po ng involved na pera sa mga YouTube, sa mga Facebook, sa mga TikTok. So, ganito na po ang nangyari din sa mga churches ngayon. Kung ang tawag doon, yung monetization ba yun? Puro ganun na ang nangyayari sa mga church ngayon. That is why, tawag doon, okay yung preaching ng pastor, okay yung kanta na worship, pero sa huli, please like and subscribe. So yan ang nakakalungkot ng mga kapatid na. At ganito po, nakikipamuhay na rin po yung church sa mundo. So yun po, hindi po halata mga kapatid, hindi po ito halata. Kaya po dito, the church is often discipled by the word. Tingnan niyo po, no, church po ito, hindi lamang po isang tao. Buong congregation po ito. Ang mundo na po yung nagdi-disciple sa kanila. Kaya po dito, and has thus become conform to it. So yun na, nakalungkot po, nakikipamuhay na, nakikibagay na dun sa mundo ang loob ng church. Kaya po dito, worldliness has crept into the church. Talagang tagus-tagusan na po. No, yung mga makamundong gawain sa church na hindi po halata ng bawat isa. Kaya po dito, no wonder there is neither advance nor depth in our discipleship. Instead, superficiality abounds. So yun ang nakakalungkot, napakababaw lang po. Kumbaga, ito po yung nangyayari ngayon sa social media pagdating po sa mga sermon ng mga pastor or mga pare o kung sino man po. No? At ang inaano po nila, gusto po nilang maging yung yung parang pakikibaka ng tao, yung hinahanap ng tao. Example, gusto ng taong hindi na malungkot o matanggal yung feelings niya, emotion, may kinig ng ganitong mga bagay. So ganun po yung ginagawa ng ibang church nga na gustong magkapera. Kumbaga, humahanap po sila ng simpatya sa mga tao para po mas lalong kumita yung channel nila. Ganun po yung nakakalungkot mga kapatid ang realidad ngayon. Kaya po, aware din po tayo dun sa pinapanood natin mga kapatid. Hindi natin alam, mukha tong sa Diyos, pero sa mundo na pala ito mga kapatid. Kaya po yun, ilang beses tayong pinag-iingat ng ating mga kuya, ating Kuya Nico, Kuya Ricky, no, naingat tayo sa pinapanood natin sa social media. Dahil isang salita lamang po mga kapatid na parang sobrang kakapaniwalaan natin. Tanggal po yung salvation matatanggal yung salvation natin dun pag yun yung may isang tayo word na narinig na pinanghawakan natin na mukhang totoo. Tanggal po lahat doon mga kapatid. Makakalimutan natin yung mga natutunan natin sa absolute truth. So ganun po kadaya ang mundo mga kapatid. At sa mga Kristiyano pong ganito, no, ito po yung talagang tumatak din sa akin sa Radical Life. Sinasabi po ni David Platt, sabi po dito, we are settling for a Christianity that revolves around catering ourselves. Ayun, no? At nakalungkot to, no, dahil ang tingin ng karamihan sa Kristiyano ay patungkol lamang po sa kanilang sarili. Ang pananampalataya, ang kabanalan. So hindi po ganun ng mga kapatid. Sabi po dito, when the central message of Christianity is actually about abandon ourselves. Hindi po hindi po pagiging balanced life, hindi po pagiging hindi po pagiging makasarili sa lahat ng natututunan sa Panginoon, sa lahat ng nare-receive sa Kanya. Hindi po ganoon, hindi patungkol po sa ating sarili mga kapatid. Patungkol po ito sa pag-alis po natin ng ating lumang pagkatao. Yung kumbaga sa 180 degrees, yung pagtalikod na natin doon mga kapatid. Hindi po ito patungkol lamang po sa ating mga sarili. Dahil ang Christianity po, the root word Christianity kay Christ po, hindi po sa atin na mga kapatid. At ito po rin yung image po ng mga Kristiyano ngayon. Ayun ito. So, ayan. So ito naman, makita po natin dito, isang tao po, no, na inuukit po yung kanyang sarili. No, gamit po yan
ah, yung panlilok, no? At yung panlilok. Ang ano, pa-eti nasa isip ko kasi. So, yun, no, yung, basta yan, yung ano. At makita po natin dito, no? Dahil po dun sa mga nakita po natin na apat na C na yon, no? At ganito po yung naging pamumuhay ng Kristiyano ngayon. Gumagawa po ng sariling identity, no, ng pagkakakilanlan. Inuukit po nila yung ng sarili. At yun po ang realidad na rin sa panahon ngayon. That is why, maraming church na, kailangan mo ng magkaroon ng gumraduate ka ng school of leaders bago ka mag-share ng gospel. So ganun yung mga nangyayari sa Christianity ngayon. More on materials, process, more on gaining knowledge. Pero yung transform life, wala. Wala yung transform life. Kaya yan po, ang itsura po ng Kristiyano na pinipilit po yung pananampalataya, na pinipilit po yung kabanalan, at labas po ito sa grace ng God. At ito po din yung mga Kristiyano na ayaw magpadisiplina, gumagawa ng sariling kaparaanan. Hindi po malinaw po sa Efeso, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. So yun po nakalungkot. At ito po malapit na tayong matapos mga kapatid. Ito po yung committed life versus surrendered life. So ito po ay buhay po ng mga Kristiyano inside the church. Ano po ang pagkakaiba ng committed life na Kristiyano at ang Kristiyano na may surrendered life? Unang-una po ito po, sa committed life, sabi po, ito po yung mga katangian nila, emphasizes what we must do for Christ. So yun po, gaya po nung nagsisinsel, sinsel ba yun, nag-uukit ng sarili. Gumagawa po ng sariling kaparaanan para po sa Panginoon. Mukhang tama naman po, pero maling-mali po yung mga kapatid. Ano po sabi sa Philippians 2:13, ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Hindi po tayo yung gagawa para sa Panginoon. Ang Panginoon po ang gagawa para sa atin. At pangalo po, insist on one's ability to perform. So yun, kaya mo yan. Kaya mo yan gawin. Kaya mo sarili mo yan. May tiwala ako sa'yo, kapatid. Ganun, paniwalaan mo sarili mo. Kaya mo mag-share ng gospel. Paniwalaan mo sarili mo na kaya mo maggawa ng cell group. Paniwalaan mo sarili mo na gumawa ka ng church. Kaya mo yan. So ganun po ang nangyayari ngayon sa committed Christian life. Pangatlo po, centers on our doing. So yun, ang buhay po ng isang Kristiyano na may na committed na Kristiyano ay nakasentro po sa mga yung mga dapat gawin. Nakasentro po sa mga gawain lamang. At sabi po dito, exalts our competence, yung pang-apat po. Laging pinagmamalaki na panis ka, may na ako, may cell group na ako, tatlo. Ganun ba malago na yung yung area ko. Yung ganun po ba? Ganun yung mga ginagawa po ng mga Kristiyano ngayon tawag doon, itong area namin talagang napakaraming taong tumanggap. So yun, salamat sa mga kapatid. So yun, ganun, imbis na salamat sa Panginoon. Ganun yung nangyayari. At sa 5 po sabi dito, emphasizes the outward. So yun, napakalinaw po yung outward. Panlabas lamang po, pero yung inward bulok. Pero po yung sabi ng Panginoon, di ba, yung gantong Kristiyano ay parang libingan. Maganda sa labas, may mga bulaklak, pinturado, pero yung loob, patay, bulok, puro tuto, mabaho. Ganun yung itsura po ng mga Kristiyano, ganito po. Sa 6 po, sabi po dito, centers on operation. Kaya po mapapansin po natin, more on works, ang mga committed Christian. At sa last po, committed life issues out of good intention. So talagang pakadayan ng demonyo po, good intention. So mukhang tama talaga kasi maganda nga naman yung intention sa kung bakit ko gagawin to, kung bakit ko i-execute yung ganitong bagay, kung bakit namin pinagpaplanuhan to. Mukhang namang maganda, Pero makita po natin kung ano po ang isang Kristiyano po na may surrendered life sa Panginoon. Kabaliktaran po ng lahat na nandun sa committed Christian life. Ay po dito, embrace what Christ has done for us. So yun po, ito po ang pinakamahalaga sa ating mga kapatid. Kung bakit po natin ginagawa yung pag-share ng gospel, dahil ito po yung nature na ng Panginoon na pinasa sa atin, na binigay sa atin. So ay ganun po, lagi po tayong magtanong ng bakit. Bakit po kailangan gawin ito? Bakit po kailangan mag-share ng gospel? Dahil ito yung utos ng Panginoon. Ito yung paraan para may pakilala ko ang Panginoon sa maraming tao. Doon po kasi sa committed Christian life, puro ang tanong sa buhay, paano ko gagawin ito? yung kabaliktaran, Imbis na kung bakit ko gagawin ito, paano ko gagawin ito?
more on works. Pero sa Committed Christian Life, more on spiritual o doon nagbe-base sa kalooban ng Diyos. Pangalawa po, indicates that we can do nothing apart from God. So ayan po, ganito po ang isang Kristiyano, mga kapatid. Hindi ko kaya na kumilos, hindi ko kayang gawin ang mga bagay kung hiwalay ako sa Panginoon. So yun, hindi ko kayang mag-share ng gospel kung malayo ako sa Panginoon. Gagawin ko ito dahil sa buhay ko na ngayon, sa panibagong buhay ko ngayon, dito ako tinubos ng Panginoon at ito yung utos sa akin, gagawin ko rin ito dahil ito na rin yung kailangan na ipamuhay ko, sabi ng Panginoon sa Biblia. Kaya po napahalaga, mga kapatid, yung studying the Word, tsaka yung quiet time natin, mga kapatid. Kaya po ang isang Kristiyano, bakit ligaw po pagdating sa grace and discipline ng Panginoon? Tamad po magbasa ng Bible. Tamad po magbasa ng ibang mga ginamit ng Panginoon na books din. So ganun po, mga kapatid, no? Kaya maraming ligaw na Kristiyano. At ina-after nila kung paano sila makikita sa unahan, kung paano sila makakapag-perform, kung paano sila magkakaroon ng assignment. Ganun po ang nangyayari sa mga Christian ngayon. At hindi na po ito nakasentro po sa Panginoon. At ito po, sabi din po sa Surrendered Life, centers on our being. So yung bagong nature natin, being with Christ, or being nakatulad ng kay Kristo. So ito na po, doon na nakasentro kung bakit tayo kumikilos, no? Pang-apat po, examines our character. Aware po tayo, mga kapatid, sa ating karakter na ngayon. Ito ba kung di mo papansin itong kapatid na to, kalooban ba to ng Diyos? Hindi. O ito bang kapatid na to, kung di ko to tinapik dahil siya ay may nagawa na nakita ko, ay ano na ba to? Tawag doon, ito ba ay kalooban ng Diyos? So, ayun po yung mga ganun na ina-examine na po natin lahat ng nasa atin ngayon, no? At para po, kasi sabi ng Panginoon, tagapag-ingat po tayo ng kanyang salita. So kung hindi po tayo magiging mabuting tagapag-ingat ng salita niya, doon po tayo sa committed, no? Sa committed Christian life. Kaya po kailangan natin, examine natin lagi ang ating character. Kamusta po ang response natin kapag tinarayan tayo ng kapatid natin? Kamusta po yung response natin kapag tayo po ay hindi pinansin o hindi napansin ng kapatid natin? Kamusta po yung response natin kapag tayo ay nirebuke na ng Panginoon? Character pa rin po ba ng God ang lalabas sa atin o yung dati nating pamumuhay? So yun, examine talaga natin, mga kapatid. At sabi po sa 5, emphasizes the inward. So ito po yung napakaganda, no? At lagi niya pong inaano yung motibo ng puso niya, yung nakamotibo ng heart niya, no? Na kapatid, mahal kita, kaya kita kailangan i-rebuke. Kapatid, mahal kita, kaya kailangan kita dapat i-correct. So ayun na, mga kapatid, no? Yung motibo, tama po. Ang motibo po ay godly. Hindi po yung motibo na dahil sa pamamagitan lang ng emosyon, sa ano man yung naiisip natin o dahil magaling tayo. Hindi po ganun, no? Motibo po na nagmumula sa Diyos, sa puso natin na pinanahanan na ng Diyos. Sabi po dito, centers on obedience. So yun po, obedience, mga kapatid, or submission, no? Ito po yung maganda, mga kapatid. Dahil po yung obedience po ay ina-acknowledge po natin yung authority ng God sa buhay natin. At hindi po tayong kumikilo sa sarili natin. At sa last po, ito po yung kabaligtaran kanina, di ba? Good intention, no? Ngayon naman po, God's intention. So yung pagkakaiba, no? Mukhang tama mukhang tama parehas, no? Pero kung makita po natin sa Surrendered Christian Life, God's intention. Nasa loob po ng grace ng God lahat ng ginagawa. At ito po yung itsura po niya, through prayer. Ano na to, pinagawa ko kay Gemini sa AI. Ang hirap maghanap ng picture na ano eh. So ito po yung surrendered life. Dinadaan po lahat sa panalangin. Lahat ng kanyang gagawin, lahat ng kanyang decision, lahat ng kanyang good works sa Panginoon, pinapanalangin niya bago niya muna gawin. So ito po ang isang Kristiyano na may surrendered life. Pagtulong man yan, pag-share ng gospel, pag-lead sa mga tao, bunga po ng prayer lahat, mga kapatid. Kaya po yung prayer ay pinaka-powerful sa lahat. So sa lahat po nung napag-usapan natin, no, ito po yung pinaka-verse niya talaga. Pinahuli ko na. So ito po yung verse niya talaga. Sabi po dito sa Tito 2, verse 11 to 12. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, kaya po lahat na nandito, no, ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran. Tingnan mo, may discipline po sa grace. Ito po. Ito ang tuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Ginagawa na po tayong holy, no, ng Panginoon. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito
ng maayos. So hindi po yung nakipamuhay din tayo katulad nila. Nasa mundo po tayong makasalanan, pero yung pamumuhay natin ay kakaiba na po sa pamumuhay nila. Tayo po dito, matuwid at makadiyos. So ito na po yung mga tao na nakapaloob sa grace ng God. Tayo po yung mga kapatid. So yan, tingnan nyo ang mga tabi nyo. Ayan, yan yun mga kapatid. Praise the Lord. So ito po, bilang hamon po natin. So ayun, gising na, nagulat na. Ito joke lang. Ito joke lang. So ayun no. Sa hamon po natin, sabi po dito, no? Continue to understand the grace of God through meditating on His words. Yung quiet time po natin at studying the Word. No? Pangalawa pong challenge natin, do not avoid the Lord's discipline. It is a great help for each of us to continually be conformed to the image and likeness of Christ. Kaya mga kapatid, huwag po natin iwasan ang discipline, harapin po natin ito ng may pag-ibig, ng may kagalakan po. Pangatlo po, remember that our new life is solely because of the grace of God through Christ. So yun po na, yung bagong buhay natin ay sa pamamagitan lamang po no, na sa grace ng God na na-receive po natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At sa pang-apat po, surrender your life to God with complete faithfulness. So yun no, complete faithfulness, hindi po yung half, hindi yung 1/4 no, kundi lahat po mga kapatid, yung katapatan po natin, bigay natin sa Panginoon. Surrender natin sa Panginoon. Do not act merely out of our own strength. Rather, allow the Holy Spirit to work in every aspect of our lives. So, hindi po natin kailangan kumilos sa sarili natin. Ang Diyos po ang kikilos para sa atin. So, yun. Para po sa mga tanong, tayo po dito, naging malinaw ba sa iyo ang ibig sabihin ng biyaya at disiplina ng Diyos? Ibahagi sa iyong grupo o kagrupo ang iyong natutunan. Sa pangalawa po, sa lahat ng iyong narinig at natutunan, handa ka na bang isuko sa Panginoon ang lahat ng susi ng iyong buhay? Kasi po yung marami tayong susi sa buhay na ayaw pa natin ibigay sa Panginoon. Kaya hindi tayo all out na maglingkod sa Kanya. Kung ito po yung tanong ng Panginoon para sa atin, handa na ba talaga tayo? Sa pangatlo po, ipinalangin po natin ang bawat isa. Ayun po, to God be all the glory. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa iyong biyaya, sa iyong malawak na biyaya na binigay mo po sa amin na kahit hindi po talaga namin ito deserve, hindi po kami worthy, Panginoon, na bigyan ito. Lord, ganun po ang pag-ibig mo talaga sa katauhan, Lord God. Ang pag-ibig na walang halong makasarili, ang pag-ibig, Lord, yan na walang halong kasalanan, kundi ang pag-ibig na puro, Panginoon, na kung saan ay walang kondisyon, Panginoon, Lord God. Salamat po sa kapangyarihan mo, Panginoon, na patuloy na binibigay mo po sa amin upang kami po ay makatanggi na, Lord God, sa anumang uri, Lord God, ng pagnanasa sa mundo, sa mata at maging sa kayabangan ng buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong malawak na biyaya at habag, Panginoon, na binigay mo po sa amin upang kami po ay makapamuhay ng katulad ng Kristo. Kaya, Panginoon, sinusuko po namin, Lord God, sa iyo ang lahat ng meron po kami sa buhay na ito na matindi po namin pinangahawakan. Sinusuko po namin ang lahat ng ito, Panginoon, dahil sa pagnanasa po namin na gusto na po talaga namin makasunod sa iyo, Lord God, ng buong buhay. Tulungan mo po kami sa aspect na ito, Panginoon. At huwag mo pong hayaan, Lord God, na kami po ang kikilos sa aming sarili. At alam namin, Lord God, sa biyaya mo po, Panginoon, dito po kami lalago, dito po kami matatransform, at dito ka po namin makikita muli sa iyong pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord po, mga kapatid.